How can we be united as Christians despite diversity? Let's find out here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Hello and welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Sabbath once again, mga kapaglaom, and we all welcome you to Let's Pray Pilipinas. With me this morning is Kapaglaom Mine. Kapaglaom Mine, happy Sabbath. Happy Sabbath, Kapaglaom Renan. Yes, happy Sabbath sa mga kausapa, sa atong mga viewers din karon. Happy Sabbath. And of course, Kapaglaom Renan, we have another Sabbath day to rest, no? And we have another topic to tackle, which is provided by the Lord this day. Okay? Indeed. Yeah. So, in line sa taong topic is about unity and diversity in Christ. So, mga kapaglaom, andang mga ini mga tatagsak ng mga kagalingon din ha sa pagdawat ni ini ug unsa man ang prepare sa Ginoo alang sa ato karon. So, ato ni pagatukion og lalom dinhilang sa Let's Pray Pilipinas. That's right. Okay. Ano nga kapaglaom. So this morning, usa na sad ka oras nga pag inampuay og naa po tay mga leksyon nga giandam sa atong Ginoo para nato nga gi-mention ni Kapaglaom Mine. So dili pa ta magsugod mga kapaglaom, I would like to invite you all to please pray with us. Shall we all pray? Dear Heavenly Father, we praise you, Lord, for this Sabbath day. Thank you, dear Lord, that once again we have gathered here and you have let us use this time for us to pray for one another. Thank you, Lord, for this privilege that we are able to pray for one another despite our diversity and our distance, dear Heavenly Father. You have enabled us to pray for once again. What a great gift, dear Lord. And as we start praying for one another, I pray, dear Lord, that may it become blessing to each of us and to those who are also praying with us through their televisions, dear Heavenly Father. Please be with us in this entire hour of program, dear Lord. And we all offer you this hour of prayer. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, mayong buntag once again. And welcome, happy Sabbath sa tanan natong mga tag-tanaw, no? Maayo kaayo nga pagtanaw sa ato ang tanan. Okay, so dili na nato dugayon Kapaglaom Renan since ang by the way, before ta mugoon sa ato ang mga prayer request no sa pag-ampo. So mga Kapaglaom, we are always live here sa sa GSAT channel 33 and also we are live via Facebook. So just search there sa search button sa Facebook and then search Let's Pray Pilipinas and you can always watch us live from 7:30 to 8:30 in the morning. Right. Okay. And so dili po nato kalimtan nga magpadayon to sa pagpadala sa ato ang mga prayer requests and praise reports. Kung kamo manggaling naggamit og smart nga SIM card, mamahimo ninyo kining ipadala sa 0929-3441-777 o ang inyong Globe nga mga SIM cards ipadala ninyo sa 0916-5574-777 rather mga kapaglaom. And dili nato kalimtan Kapaglaom Mine no dapat isuwat nato ang ato ang mga pangalan og unsa gani asa mugikan nagpadala sa inyong prayer requests og kung unsa ang inyong ipadala nga request. Oo. Okay. So ayag dugaya mga Kapaglaom. Text now and you can also call. Yes. As always, we're always ready here sa pag-answer sa inyong mga call and we'll always ready sa pag-ampo kauban ninyo. Labaw sa tanan ang ato ang Ginoo andam na kaayo sa pagpaminaw o pagtubag sa ato ang mga pag-ampo. So Kapaglaom Mine, sugdan nato sa pagbasa. Sugdan sa pagbasa ang ato ang mga prayer request mga Kapaglaom. So this is from number 2699 about sa lat exam Kapaglaom Renan. Let's pray for I don't know kung wala giyon kung kinsa ni siya, but this is about the lat exam on September 29, 2019. So we'll pray for them na makafocus sila and di nila may kalimtan of course ang ilahang mga gipangtun-an. So
So from 80 to 6, per concern about exam gihapon, same thing from sa September 29. So I guess sa left ni siya, no? So dito po ako sa Baguio, sana po makapasa po ako. So from Baguio, okay po, ipagpanalangin po natin yan. Yes. Another from 0919. So ang padayon nga review sa lat exam gihapon, dili ta mawala ang ilang natun-an sa same thing. September 29, focus. Pero mga exam, hindi dapat mawala ang kaayo focus. kapag laumay ang Daghan kaayo. So, halos mga, since dool naman, kay hapit na mahuman, September na sad kapag laumay na. So, exam, sa let exam. And another per concern, let exam gihapon, struggles sa iyang review, di ginimali kayan na, gining struggles mga kapag laom. So, we'll pray for that, na ma-overcome na nimo nga mga struggles, na. Another exam sa medical technology, licensure examination on September gihapon. We'll pray for Diane, Jane, Louie, Blanche, and Judy, and tanan uban pa nga kaubanan niya nga mo take sa exam, also sa board exam sa medical technology. Okay, September pa ay kapag laumain ang sa medical technology. Okay. Same month. So wala gyud specify if on-site date, no, kapag laumaran, but still on September. So hapit na, laban lang mga kapag laom. The Lord will do great miracles sa inyo. Amen. So another last for this batch, 08 from 0824. Yung asawa mag-take og board exam karon September 29. I guess let exam gihapon. So ang atong first batch nag-comprise sa exam. So we'll pray for that kapag laman. Can we pray for them? Sure. Let us all pray for them mga kapag laong ubani kami sa pag-ampo. Let's pray. Heavenly Father, thank you once again, Lord, for this privilege of prayer, and we praise you for being there for us, to hear our prayers and to provide us with the answers to our prayers, dear Lord. This morning, we lift up prayers para sa among mga kapaglaom, dear Lord, nga mo take sa licensure exam for teachers. You are the source of all knowledge and wisdom. Among gipangayo karong adlaw Ginoo nga unta imo silang tagaan o kaalam nga nagikan diha kanimo. Tabangi sila nga sila makahinumdom sa ilahang gipang tun-an aron mamahimo nila pagtubag ang mga pangutana sa ilahang exam. Among gipangayo Ginoo nga imong i-reveal sa ilaha ang imuhang will, dear Lord. Help them to accept whatever results there are and whatever answers you give to them, dear Heavenly Father. May they be able to accept the answers, dear Heavenly Father, and discern whatever your will is for them. I ask also, Lord, that as you give them success in the field of education, that you will be able to use them as well in the furtherance of their work. So may it be, dear Lord, nga kung makuha man gani nila ang ilahang mga lisensya nga ilahang gipangandoy, nga kini mamahimo magamit aron sa imong buluhaton. Amo pong giampo Ginoo ang among mga kapaglaom silang Diane, Jane, Louie, Blanche, Etienza, and si Judy Restauro. Mo-take po sila sa September Ginoo og board exam para sa medical technologists. Amo gyapong giampo Ginoo nga ubanan po nimo sila. Tabangi sila Ginoo nga maka-focus sa ilahang mga pagtuon aron mamahimo nila pagtubag pod ang mga questions sa ilahang exam. Dili gyud nilalim ang mo take sa board exam Ginoo, maunang amo karon gitugyan kini kanimo ang amo ang mga pangamuyo para sa mga board exams. Ginoo, kung naa pa man gani wala namo na mention nga mga mo take po sa exam, mga kapaglaom namo nga nagtan-aw o nagpaminaw karon nga wala nakapadala sa ilahang mga prayer requests, kung sila naghandom pod nga makapasar sa ilahang mga board exams, maski pa man sa uban nga mga exams nila sa ilahang eskwelahan, mong gipangayo Ginoo nga imo pod silang ubanan. And kani tanan dili gyud namo mabuhat. And all these things, Ginoo, among gitugyan diha sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Thank you so much for that powerful prayer, kapaglaom rin. Yes, kapaglaom man. Salamat po sa ato ang mga kapaglaong nisalig yun sa Ginoo by sending out their prayer requests and praise reports. Pwede po mo mutawag na mo karon mga kapaglaom if you want us to pray for you on air. The numbers to call are on the screen right now. Dial those numbers now. So, I think you have to continue. We still have another batch, no? Kapag Renan. Yes. So, akong pagabasahon. Gikan sa atong sender 1696 para sa iyahang anak nga si Vicky.
naa siya'y mga challenges sa iyahang blood sugar and sa iyang heart. So ato kining iampo. Uban pod ni Sender 9807 para sa iyahang board exam for Adonis Gaco, no, sa Zamboanga del Norte. Wala na specify kung unsa ning prayer request or nga exam rather kapag laong mine, but it must be something that will be coming anytime soon. Gikan po ni Roberta Magsukang, nakuha nato ni sa atong FB. O pwede po di ay mo butang sa inyong mga prayer request dinha sa atong Facebook Live or ganing mag-message mo sa amua. Ayaw lang kalimting if confidential ang inyong mga prayer requests. Butangin lang ninyong word nga confidential aron dili na mo i-broadcast. Apan natay mga prayer partners sa different stations nato diri sa Hope Channel nga motabang og pag-ampo ni Ana. Okay. Alright, so ingon si Kapaglaom Roberta nga magpaampo siya sa iyahang mga anak nga unta ma-overcome nila ang ilahang challenges sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Moy gunay kasagaran handom gyud sa anak, mga sa mga ginikanan nga maduol ang ilang anak sa Ginoo gyud. Yes, so atong iampo nga unta hikapon sila sa balaang espiritu, Yeah, no? sure. We'll pray for that. Sige. Si Kapaglaom Juliet nag-send pud nato og message sa Facebook para sa iyahang travel. Moadto siya sa France karon ng September 10 nga unta. Safe lang og healthy siya padulong didto. Okay. Right. Gikan ni Bibing Tosoy sa Facebook gihapon ang iyang pag-ampo mga kapaglaom para sa iyahang maayong panglawas og sa iyahang pong mga family, no? Okay. Importante jud pud kaayo ning naatay maayong panglawas ug ato gyud nang iampo nga tagaanta niini sa Ginoo. Alright, gikan ni The Heart Iyog Santiago ang iyahang Facebook handle, no? Ingon siya nga magpaampo siya para sa iyahang Kuya Louie ay naka-confined ay karon, no? Tungod sa iyahang naa siya kuan sa kidney problem ni Kuya Louie niya, and she's hoping nga dili na siya mag-dialysis. So atong pangayoon. Sige. Okay. So kapag laong mine, mamalihog ta og lead sa prayer this time. Okay. So akong giawhag ang tanan pod sa mga nag-watch na mo uban pod sa pag-ampo. So we'll pray. Dalaygon og silimbahon nga amahan, Dios umaagahom sa tanan, ini mga taknaa sa kabuntagon, dako nga pribilehiyo na usab imong gihatag sa matag usa ka namo Dios sa pagduol diha kanimo amahan tungod kay ikaw nagasaad that if you will ask anything in your name, you will surely answer that, Father in heaven. And walay mga pag-ampo nga dili gyud nimo madungog. Ini mga taknaa o Dios among pagadawaton ug i-claim kini nga mga saad nga imong gihatag alang sa amua. Ini mga taknaa amahan sa buhi nga handom amahan sa mga kapaglaom o Dios. Ilabi na ni Sister Vicky o Lord. Na siya sakit sa iyang heart, Father in heaven. May problem. I pray, Father in heaven, na ikaw magaduol kaniya ni mga taknao Dios, maingon man usab amahan ni Brother Louie, Lord, sa iyang kidney problem, Lord. Father in heaven, you are that great God na makahimo og miracle, Father, even in the old times, Lord. Even lamang sa imong pagsulti, because those people na ay faith sa imo. Father, give them that kind of faith, Lord, kind of faith nga ikaw gayud makahimo sa pag-ayo kanila. Ini mga taknaa amahan, duawa sila. Pero sila pagapasagdi. Also, Father, another from among kapaglaom si Brother Adonis, Lord, sa another sa exam. Wala mahabali kung unsa ni kind of exam, Father, but tagai siya nga kaalam amahan. I know that you are the source of knowledge, Father in heaven. You're the God who will enable everyone, Lord, nga magaduol lamang diha kanimo. Tagay siya og kaalam aron sa iyang pagtake. Mamahimo kini nga magmalampuson, and at the end of that day, Father in heaven, he will come to you, Lord, with rejoicing, with a heart nga puno sa pagdayig ug pagpasalamat diha kanimo. And let it be, Father, that with the kind of profession, Lord, nga imuhang ihatag sa iyaha, he will always be helpful, Father in heaven, sa imuhang ministry. And Lord, I also pray, Father in heaven, from sa kapamilya aman, bilang sa kaginikanan niya naghandom nga ang iyahang anak mahaduol diha kanimo. Ayaw pasagdi ang iyang mga anak, Dios.
iduol kini di akan hikapa ang ilang mga tatag sa mga kasing-kasing sa panahon nga sila pagatintalon sa kaaway. Balika sila, Lord. Help them, Lord, na mabalik sila sa dalan nga gusto nimo nga pagalakban, road that is closer to that will lead you closer to the Father. I also pray, Father in heaven, for the Tusoy family, Lord, that you will give them good health, Father, that unta mamahimo sad sila o Dios nga mahimo nga effective sa pag buhat sa mission ni imuhang ginahatag alang sa ilaha, having that provided, Lord, nga maayo ang ilahang mga panlawas. Father in heaven, thank you so much, Lord, that at this very moment heaven is open to pour out blessings and answers of these prayers. As I pray and I thank you, Lord, in the mighty name of Jesus Christ I prayed. Amen. Amen. Daghan kay salamat kapaglaom main sa pag-ampo sa atong mga kapaglaom. Okay, And so we're here to pray mga kapaglaom, and kapaglaom main naatay kaning prayer habit no sa ato ang denominasyon nga gitawag nato og 7-7 prayer. Kini naa sa atong mga Hope radio stations, gina-promote ni siya og sa atong mga Hope channel stations pod. Ang ato ang buot pasabot ani kapaglaom renan. Atong gikuan nga 777 kay di ba 7 days a week, and it's being done every 7 o'clock in the morning and 7 o'clock in the evening. So nahimo ni nato siyang uban sa ato ang habits of prayer. So ang atong ginaampo ni ini kay para outpouring sa Holy Spirit, and mauman jud ni ang ato ang even the double portion of that, no? That is right. O nga mao gyud ang ato ang kinahanglan karon. Natay usa ka experience nga ganahan nato i-share sa atong mga kapaglaom mind. Nga pinasahi jud kayo siya nga experience nga dili ta mag-expect bitaw nga kini di ay siya mamahimo po ba, dili lang pud manggod tawo, di ay ang nagbantay og 777. So atong tan-awon kining usa ka video and we'll find out kinsa pa man di ay gawa sa mga tao ang nagbantay sa 777 prayer. Please watch this video. So, ang first should nga name sa dog kay si Cloud. Kini siya si Cloud ni siya. And then, na-realize na mo kadugayan, katulang pong day nga, giname na mo siya Cloud nga, Cotton jud ang bagay sa iyahan na name. So, ano si Mama, Cotton na lang kay mura mo po siya gapas. So, mo to, Cotton ang mong gipangalan sa iyaha. Ang breed niya is, kuan siya, halo siya nga Shih Tzu Terrier o Shih Tzu Poodle. Mixed breed na ni siya kibali. Pero murag dominant sa iyaha ang Shih Tzu Poodle. Si Auntie jud ang first nga nakabantay nga nagkanta siya og 777. So kana lagi tuo-tuo nga basta magtahol ang dog, naglain ang pasabot labi nagabi ito siya nga time. So gisita sa akong auntie si Cotton. And then the next morning pag 777, murag ang term na mo siya kay ni kanta man. So ni kanta na pud siya balik pagka 77 sa next day. So mo to na ingon na mo nga murag dili man jud ni siya lain gid nga howl baka nang murag mao na gid ang iyang nakasanayan before pa jud siya naabot sa amoa. Ang routine sa dog is ang 777 manggod sa Hope nga radio, duha siya ka buok. Ang isa kay katong usual nila, ang isa kay katong bata ang nagkanta. And then if ever katong bata ang magkanta, which is dili niya ma-recognize ang sound, though 7 na ang oras kay dili po siya mo kanta. And then after ana, makita jud na mo mura gud siya maluya nga magstay lang siya ilalim sa bangko niya. Amo siya sungugon nga unsa man dong wala ka naka-worship. So mga tawa lang pud mi pero ma-feel jud na mo pud sa iya habitaw nga kanang murag kuan siya, murag empty siya, nga murag lonely siya. Nga oo tuod mo halubilo siya sa mo pero lahi lang jud ang iyahang attitude gani after siya nga makakanta og 777. So the time na maabot si Cotton sa balay kay gusto man gud ako mama, one dog lang jud ang amo ang kuanon ialaga. And then gusto man jud ko na ako siya kuhaon kay para at least pod ang akong isa ka ero na siya kauban. Pag abot ni Cotton, ako happy ana kay bibo siya, different siya kay Mushu, pero kuan man gud siya kanang langas siya nya. Basta ka nang sa iyahang pagkakiat ba kay dili ganahan si mama kay gusto siya tame lang siya pares kay Mushu. So
basta matawag na mo siyang unwanted child, ana, daghan many times na gyud attempt na ihatag na namo ni ana, pero kami dili mi gusto nga ihatag namo siya. Hikabalo mi nga precious jud pud siya, na pud siya buot ba, until such time nga kato nagakanta-kanta na siya 777, dito na appreciate ni mama ang iyahang presence gani nga hala oy hapit ba tawon ni namo gihatag sa uban ana. So dito din na appreciate nga kanang kuya pud si Cotton na iro, unique pud siya ba in his own way nga ingon ana siya bisan todo kiyat siya, pero at least makita jud mo nga murag na siya pulos, dili jud murag na siya pulos. Kusog kaayo ang sounds gani nga kanang pag-abot og 77 na ya pagkahuman murag na adapt niya ang batasan sa uban pud dogs nila. Pastor patalinghog ba na mag-pray jud or murag magkanta pud sila, murag i-observe po nila ang ilahang 777. So murag feel na mo kung ipatugtog lang jud pud namo ang 777 diri sa amo, mao pud ang time nga muhawl pud siya. Murag kumbaga kung sa uban visitors dili siya mauaw, pero sa kanang nga specific nga sound makaila jud siya nga 777 siya, so mukanta jud pod siya bisan unsa pa na iyang gibuhat dira. Philippine Standard Time is 7 o'clock. May we now invite you to a moment of prayer for revival and reformation. Sa ako ang personal po na experience, murag nalipay ra pud gud ko kay at least nag-serve siya as reminder sa amo ba. Labi na sa ako ang makadungog ko sa 777 every morning, pero murag dili gani siya loud enough para sa ako nga maka-observe sa ingon ana gud nga routine nga mag-pray. And then starting na siya nagakanta, kusog man jud kayo iyang tingog. So kibali nag-serve pud siya nga alarm clock sa ako, reminder nga mobangon ako ug magampo jud. So happy ko nga na-train siya nga ingon ani siya. So ang na-learn jud nako sa iyaha as a dog is kung unsa siya ka-loyal sa iyahang owner o kung unsa siya ka-passionate gani pag-abot og 777. Like kung unsa ang ihang naandan before siya naabot diri sa amo, murag nadala gud niya diri sa amo even though lahi na ang ihang environment. So sa ako ma-compare na ako sa ato ang Christian life nga wherever we go, kinahanglan jud nato dadon kung unsa ang ato ang nakasanayan. Bisan tuod og lahi natong environment. So it is very important na kung kaugalian nato nga ingon ani ta sa ingon ani nga environment, it doesn't mean nga we have to stop there. So kinahanglan gyapon nato siya padayunon hantod sa mahimo jud tang message sa tanan nga naa sa tong palibot nga kita Seventh-day Adventist jud ta og we are peculiar people chosen by God. Wow, praise God ato nga video mga kapaglaom. What a wonderful testimony, no? And a very good reminder as well nga maski na gani ang ato ang mga pets, nagdumdum man gani sa 777 prayer aron magampo. Unta nga kita pod mamahimo pod na siya nato, no? Dili man gyud ta perfect, and sometimes sa ato ang kabisi sa kadaghan sa atong gihuna-huna malimot na lang man jud ta, pero I hope na ato ang na-learn
in that video nga importante gyud kaay siya nga paminawon pud nato ba ang reminder nga ginahatag sa Ginoo sa tuwa. Gigamit sa Ginoo ang iro aron na pahinumdom, no? Pagkanindot. Okay. And haom kay siya kapag laumay sa ato ang discussions karon, Yes, and yes. nagpasalamat dayta sa ato ang Hope Channel Davao for documenting that testimony. Praise God. For that no? testimony. So, I hope mga kapaglaom that you're also reminded. Dili lang sad kami din hiya, but kitang tanan na-remind yun ta nga i-keep yun nato ang pag-pray in that days and that time, 7 sa buntag o 7 pud sa hapon. So, since na-mention mo kapaglaom rin no, na ang ato ang testimony is connected sa ato ang topic karon. So once again, our topic mga kapaglaom naguluhan kining unity and diversity in Christ. So for our quote of the day, let me read. It says, "For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit." So that can be found in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Right. So, mga kapaglaom rin unsa man ning unity in diversity. So, how can we be united despite sa diversion nga naa sa tuong palibot or kita lain man gyud ta. So, unsa man nato na nga ma-united ta? Okay. Now sa ato ang manggong kuan ba, like sa ato ang nasod mismo, daghan tag mga lingwahe. In fact, ang ato ang buwan ng wika mao ni ang iyahang theme. Sa kaning simanahan, no. And ang kuan dito nga maghatag tag importance sa kaning mga each of our languages and then use it to unite. Murag mao na ang thought nga atong makuha dito. So same goes as we journey with our relationship with Jesus Christ and our God, nga nagkalahi-lahi ta, dili lang kini sa lingwahe atong gihisgutan. Naapod tay nagkalahi-lahi nga mga talento, no? Nay uban maayo mo suwat, nay uban maayo kay sila mohimong video, nay uban nga maayo mahimong artista, no? Maayo sila mag-acting. Nga magamit na to sila sa atong mga productions. Nay uban nga maayo motukar og mga instrumento ug daghan pa nagkalahi-lahi gyud ang ato ang mga talento nga gihatag sa ato sa Ginoo. Ay uban nga moingon nga way talent, pero kapag laom naa gyud kay talent. Ay mo kaon ra imong talent dili na talent kapag laom. Ano ang Ginoo naghatag og talent sa inyo ha? So try to discover that. I think dili man ma-discover ang imong talent kapag laom rin if dili ka mo try, for example na imong you brother, sister, pwede ka makaampo. That could be a talent na kay blessing naman na sa imuha. So anything nga pwede nimo buhat for the Lord can be a talent, no? So pag istorya in front sa church or unsa ba ka mag-share lang ka og anything, confidence nimo pwede. Okay. As simple as kani bitaw manglamano ta, no? O mag-smile ta sa ato ang mga masugatan. Na kana isa na siya ka talento, and kini nga mga talents aton ni siyang gamiton aron magkahiusa ta, no, as Christians kay nagkalahi-lahi magyud lingwahe and uban pa na diha ang mga talents. Dili pwede nga tanan ta script writers. Dili pwede nga tanan ta magwawali kay wala nay diversity. Pareha na mo tanan and dili na ma-fully utilize ang mga talento aron ma-spread pa gid nato ang word sa Ginoo og ang gugma sa Ginoo og mas magkahiusa ta if daghan pud klase-klase, di ba, nga mga buluhaton sa ato ang mga denominasyon. I'm sure sa inyong mga nagkadaiyang mga simbahan, you also have a lot of activities. Yes. We can participate in that, no? Naalay bag-o lang nahuman nga International Pathfinder Camporee. Kaning Pathfinder kapag laumay na hinumduman ni nako sa naapa ko sa Matutong View Academy nga gina-train me aron unsaon namo nga malig-on ang amo ang spiritual lives. Unsaon namo pag-survive in case wala ta aning mga moderno nga mga butang nga nagtabang nato aron from your comfort zone. Unsaon mo pag-survive. Okay. Unsaon paghimo kayo nga walay puspuro kanang may tanan mga survival hacks kumbaga. So ingon pa nila. And kani siya ketong International Pathfinder Camporee, no, naani siya gibuhat ni siya didto sa Oshkosh, Wisconsin sa United States ni adtong August 12 to 17. Dunay mga 60,000 Adventist youth nga nagrepresentahan kini og 100 countries. So diri nato makita ba nga all around the world nagikan sila sa lahi-lahi nga
kanang places awan makita ninyo diha kapag laom no nga daghan kaayo nakahimo sila aning pinakadako nga scarf nga ginasulob sa ato ang mga pathfinders no naka world record gi alsa gyud gani kini crane nakasulob gyud ko ani sa una kapag laomay no mingawan sad ta aning pathfinder tungod niini and nakapurma pud sila og pinakadako nga cross no katong nakita nato ganiha sa ato ang screen sa kadaghan nga mga attendees kapag laom na no oo and ma-learn nato diri nga pwede gyud nga magkahiusa ta para sa bulaton sa Ginoo maski asa pa ta unsang lingwahe unsang kolor ta no nga mamahimo gyud siya. Okay. So to add sa kapag laom ano na pud koy ma-share about sa diversity pud no. Yes. So I sa diri sa nag-college na ko na mold ko ani nga kind of organization which is ang Amicus. Yes, so sa Amicus Amicus. nag-comprise og lain-lain nga mga chapters. So naa sa UC which we call that UC Ads. So sa mga Southwestern is WU Salts. So light Southwesterners, light sa mga Southwesterners. And then also sa mga CNU Normalites and sa mga mix nga mga ano like wala kayo na organized sa school. So gitawag na mixos like sa UV, mga UP. So sa mga colleges na lang na siya, mga secular nga mga schools kay. And that way, do lain-lain pud og ginagikanan, lain-lain mo tagikanan. So nagkahiusa sila even in that sulod ni ana nga school aron lang sa pagbuhat sa buluhaton na dili lang sa pagskwela kundi dili sa pag-share sad sa gospel. So also, nag-remind po din nila to na last August 17, nagkahiusa sila as a whole. So sa main na Amicus main ang tawag. So na sila General Assembly. So General Assembly nag-usa sila tanan and during that time nag-conduct sila og new set of officers kay since bago naman for this year. So lahi na pud ang nagadala and also nag-remind gihapon na lain-lain nga mga from different places kini nga mga students and nagkahiusa sa isa ka school and different schools na pud nagkahiusa in one main chapter with one mission and one goal which is mahimo nga panalangin sa ilahang mga classmates. So I even remember before nag-share with mga pamphlets like about the love of Jesus, even sa mga janitors ang silang gina-gather then naghatag mi sa ilahang mga food, mga pahalip and they were very happy and nakana sila nga nindot ining organization. So even lang sa amo ang kabisi sa life dili gina mahimo nga mo reason nga dili ta maka-share. So lain-lain ta mo na diversion, lain-lain tag work to do, lain tag work to play mga kapaglaom. As a student, you can be a missionary at the same time while studying. So sama sa giingon sa ka speaker nga akong nadunggan kapaglaom na we have different professions. So sa asa ka nga profession, dira imuhang mission field. Like sa tong prayer request ganiha na nagpa-request nga mag-travel abroad. So sa France ba to kapag laomrenan? So mo na iyahang new mission field. So which is nindot pud siya nga mahimo siyang panalangin po dito. So before we will continue sa ato ang topic mga kapaglaom, we have a caller online. So this is Bibi Chris Silvano. Wow, si kapaglaom Bibi Chris ato nagyong makastorya permanente gyud ni siya nagsunod nato sa Facebook. Praise God. Kapaglaom Bibi Chris, happy Sabbath. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Hello. Happy Sabbath po sa inyo tanan, sir. Happy Sabbath. So kapaglaom Baby Chris, unsa man ato ang prayer request karong taknaa? Ako prayer request sir nga ayohon sa Ginoo ang akong pagpanakit sa akong liog ug ingon sa akong likod. Last night lang ni nako gibati. Oy. No? So usa pa nga prayer request sir nga among gipangayo sa Ginoo ang kaayuhan sa anak sa among evangelist ni Ma'am Dayen Roylo nga aduna siya developmental sa iyang brain tungod kay gamay ang iyang brain. So naghangyo mi sa Ginoo nga matagan og kaayuhan ang maong bibi nila si Bibi Ayon Mitran Roylo. Unsa man ni si Bibi Ayon kapag laom Bibi Chris nagtuig na ba ni or bulan pa lang? Murag nagtuig na ni siya, ma'am. Okay. So bata pa pud kaayo. All right. So
amo na kanunay gina-apil sa among mga pag-ampo nga hatagan sa Ginoo kumpleto nga Yes. kaayuhan ang kining maong bata. Right. Ingon man usab ma'am, aduna pa ko'y request prayer Yes. sa Sige, akong go, papa kapag-ampo. Rusty nga unta hatagan pa siya og daghan pud nga katuigan pa sa iyang kinabuhi. 82 na siya pero pasalamat mi sa Ginoo nga wala siya ginatake nga mga medisina or kahit ano. Praise God, no? God. Amo siyang ginaampo kanunay nga hatagan siya og proteksyon ug maayong panglawas uban sa akong igsuon nga si Sister Joy. Siya ang nagkauban karon sa akong amahan nga ato asa Leyte. So na ako diri sa Cavite, ma'am. Dol lang man sa AUP. Oh, okay. Oh, sige. Yes. So nag-ampo ako sa gi-request of prayer ang akong anak nga tuwa sa abroad si Richmond nga tagan sa siya Richmond. maayong panglawas sa Ginoo protection sa iyang trabaho dito uban sa akong mga apo nga ato asa Leyte si Brent Joseph o si Yanchi Bulan family and also nga ako i-request of prayer nga mamalik na og pangalagad ang akong mga igsuon. Kami na lang duha sa akong Sister Joy ang nangalagad sa Ginoo ang akong papa. Sige lang Gusto na kapag akong laom. mabalik og pangalagad ang akong igsuon nga si Nelson, si Dundon ug si LB uban sa akong mga umangkon. Sir, ma'am, ako amo na kanunay ginahilak sa among prayer sa Ginoo. Samtang nga aduna kay panahon nga makabalik sila sa pagpangalaga. Ug ingon man sa among friend nga si Brother Bob Miller nga aduna sa health problem ang iyang misis, hinaot nga ayon usab siya sa Ginoo. I think si Uban Sir pa Bob sa Miller, among mga mga friend. ato ang Oo, ato ang sugigatig tanaw gikan sa United States. And kapag laom, Baby Salamat Chris. kayo sa Libre Pilipinas nga sa pag-ampo wala kami nag-inusara. Naa kamo Amen. kanunay nga amo Amen. kauban. Amen. Kapag Thank you, laom, praise Baby God. Chris. And salamat sa jud kaayo sa imuhang faith nga pag-ampo ra gyud ang ato ang dalang pana na Ginoo ra gyud atong dalang pana ni ining mga concerns nato, Kamo no. kanunay nga dagat og panalangin sa Ginoo nga magapadayon pa ang maong program sa Hope Channel. We need that a lot also. We need that a lot. Everyone needs prayer, good. So dili mas more power gid kung daghan ka mag-ampo. And kapag laom, Baby Chris, though dugay na ni mention mo nga dugay na kaayo niya ginaampo, no, ang uban pa like sa imong pagbalik sa imong kauban sa family. So kana nga pag-ampo naagid na always season for that, no. Yes. Kapag laom rin. So ma-answer agid na. Just push, pray until something happen. Amen. So kapag laom rin, shall we pray for that? Yes, kapag laom, Baby Chris, uban ni kami sa pag-ampo ug atong mga kapaglaom atong giimbitar sa pag-ampo. Let us pray. Dear Heavenly Father, we praise you, Lord, for kapaglaong Baby Chris nga nagtuog yun siya Ginoo nga tanang tubag na arag yun gikan kanimo. So amo kining offer sa imuha Ginoo tanan namong concerns gikan niya kapaglaong Baby Chris. Lord, among giampo nga ang anak ni Ma'am Roylo, dear Lord, nga si Ayon. Ikaw ra gyud ang damhanan sa tanan and kabalo ka unsay na mas makamaayo ni ining bataa. Kung imo siyang gamiton pagyud sa imong buhat, among gihangyo Ginoo nga ikaw magpakamaayo sa development sa brain ni ining bataa, Lord, nga unta imong i-allow Ginoo nga magdako pagyud siya nga hangtod magamit siya diha sa imong buhat. Ang pangandoy lang gyud og ang pag-ampo sa mga katawhan nga concern ni ining bataa og ang iyang ginikanan Ginoo nga unta mag-develop lang gyud pod siya, no, sa iyang brain. And wala gyud mi sarang mabuhat ana Ginoo, naara gyud sa imuha ang gahom. Mao nang amo gyud kining offer sa imuha Ginoo nga unta imo siyang bisitahon karon Ginoo og imo siyang hikapon sa imuhang mga gamahanang mga kamot. Lord, ang amo ang kapaglaong Baby Chris nag-ampo pod sa pagpasalamat para sa iyahang amahan nga pipila na gyud ka tuig ang imuhang gihatag niya, and we praise you, Lord, for giving him such strength
and good health despite pila na siya ka tuig diri sa kalibutan, Ginoo. Padayon na ang imong paggamit sa iya, Lord. 80 plus years old na siya, pero naapag yun ay pamaagi nga imo siyang magamit alang sa imong buhat, Ginoo. So amo ka nang gipangayo nga unta dugagan pa nimo og taas-taas pag yun nga kinabuhi para mutaas pod ang pagserbisyo niya para diha nimo. Amo pong ampo, Ginoo, nga unta sa tanang panahon imong proteksyonan ang pamilya ni Kapaglaom Baby Chris. Kabalo ka, Ginoo, nga naapod sila yung mga pagsulay sa ilahang pagserbisyo diha kanimo, ang uban sa ilahang mga kaubanan sa pamilya, Lord. Ang pag-ampo lang gyud nila ni Kapaglaom Joy and Kapaglaom Baby Chris nga unta imong hikapon ang mga kasing-kasing sa mga igsuon ni Kapaglaom Baby Chris o ni Kapaglaom Joy nga mamalik na unta. I-remind sila, Ginoo, nga gimingaw ka nila sa ilahang pag-alagad. Make them feel, dear Lord, of that longing nga mag-alagad balik nimo, nga mingawon sila sa imuhang presensya, Ginoo, and sila mo balik sa pagsimba. Lord, wala gyud mi sarang mabuhat ni ana apan sa pag-ampo lang gyud og sa hangyo diha kanimo nga imo silang bisitaon pinaagi sa balaang espiritu, tanduga sila, Ginoo, og unsa man gani nga mga challenges ang ilahang giatubang sa ilahang kinabuhi karon nga nakaapekta sa ilahang pag-alaga diha kanimo. Among gihangyo, Ginoo, nga imo silang tabangan ka ma-overcome ni nila, Ginoo. Ako pong giampo, Lord, nga unta imong ayuhon si Kapaglaom Baby Chris na asya mga gipamati karon sa iyahang panglawas. Nagsakit ang iyahang likod, Lord. Wala ta kabalo kung unsa gyud ang reason nganong nagsakit ang iyang likod karon. Bisitahi siya, Ginoo, karon and hikapa siya sa imuhang gamhanang mga kamot ug ayuha siya palihok, Ginoo. Sa tibuok pamilya, sa tanan nga giagian nilang Kapaglaom Baby Chris o sa tibuok pamilya nila, Ginoo, ang amo lang yung giampo nga unta imo silang ubanan, lig-una sila, Ginoo, sa ilahang mga pagtuo. I-remind sila sa tanang butang, Ginoo, nga ang amo lang yung pag-ampo o duol diha kanimo. Mao lang gyud ang makahatag namo og kusog. Kining tanan, Ginoo, dili gini namo mabuhat, but we pray in Jesus' name and that these prayers will be heard and answered. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for that very powerful, another powerful prayer, Kapaglaom Renan. Alright. So we'll continue sa ato ang discussion, and why is it important, Kapaglaom Renan, that Christ will sa diha nga nang nagabuhat si Jesus Christ doon, di ba? Same thing nga why is it important nga that we be in Christ while doing this? So unsa may maski pa man sa nagalanlain atong mga ginabuluhaton, nganong importante man that Christ should still be the centered nganong makahiusa ta. So how can we be united pud gihapon in Christ with that? Ang usa gyud ani Kapaglaom mind kang atuag yung pag strengthen sa atong relationship diha sa Ginoo. So how do we strengthen our relationship with Him? It's through our personal devotions and of course mga Kapaglaom ang atog yung nga pag-ampo. Kay this is the only way at this time that we can connect and build a relationship sa ato ang Ginoo. No, dili naman ta pareha sa unang panahon nga naagid ang Ginoo nga makastorya face to face. So karon diri gyud ta sa atong pag-ampo, no? Ampo ta permanente, basa ta sa iyahang mga pulong, no? Pinaagi sa Biblia naa dinha, no? Okay. So thank you, Kapaglaom Renan, for that insight. And as a whole, mga Kapaglaom, so despite of the nagkalinlain, despite of the diversity, so we should still be united with Christ, no? Lain-lain na ito ginabuluhaton, but same buluhaton, which is for the glorification of our Lord. That's right. So we'll continue for our batch 3, another mga prayer requests. So, nainanawag nato, ganiha, nanawag siya og nakuha nato ang prayer request of air. Magpaampo siya for Harold, gikan sa Valencia sa Bukidnon.
na confined siya sa Adventist Medical Center dito sa Valencia, no, na ay leukemia ang ato ang kapaglaom Harold, so ato kina siyang iampo. Yes, ako pong pagabasahon gikan ni 9750, magpaampo siya kay nasakit siya, no, dugay na gyud siyang nagantos o nagtumar sa mga tambal. Unya hangtod karon murag wala pa gyud giapon siya naulian. So atong iampo si Siriaka, 85 years old na diay siya kapag laumay. Gikan pod sa ato ang sender 0547 para sa iyahang pamilya, para daw diay sa pamilyang Hayag o Dumalagan, no, nga unta ang ilahang mga kakulian sa yuta masulbad na. No. Gikan pod sa sender 8213 para sa iyahang anak nga si Jasper Yulione nga mo take og engineering board exam karong August 31 o September 1. Hapit naman karon man diay ni siyang umaabot na. Alright. So tabangan nato sila sa pag-ampo. Gikan pod ni sender 2161 para sa pamangkin niya na palaging nagkakasakit. Si naa siya over kanang problema sa iyahang ovary nga unta maayo ra pud. Gikan sa ato ang sender 0930 nga unta makalakaw na siya, kay nagsigi na lang siya higda tungod sa iyahang sakit, no, sa tuhod, no? So rheumatism ang problema sa atong kapaglaom. Gikan pod sa sender 4831 ang akong gamay nga negosyo na magpadayon kini para makapadayon ko sa paghatag sa binulan nga saad para sa buhat. So na siya gi-commit di ay. So na siya saad. Na siya saad para sa buhat sa Ginoo. That's good. Okay. No, nga atong gisaad sa Ginoo ato ang mga negosyo, ato ang mga pangita para sa buhat. Kini nga panalangin gikan man gyapon ni sa Ginoo. So iuli nato sa iya. Tama. Isip sa pagpasalamat sa iya. That is right. So, we'll pray mga kapaglaom. Once again, gihangyo mo na mo mga kapaglaom nga inyo ning isulat sa inyong mga listahanan. Aron idili po ninyo kalintag ampo every morning ang gabi before mo matulog o after sa inyong pagbangon. So atong ampuan. So pray. Dalaygon og silimbahon nga amahan. Once again, Lord, come to thy presence, Father in heaven, just as we are. Father, would like to praise you, dear Lord, that you're always there, willing to hear all our prayers. Mga taknaa, once again, Father in heaven, among itugyan kanimo, among mga pangaliyag-pangalyo po, mga handom sa tagtagsa namo ka mga kasing-kasing, lain nga mga handom, mga amahan. But I know, Lord, that you know it, Father in heaven, like naihap na nimo ang tatagsa namo ka mga buhok, Lord. And I believe na ikaw nasayod usab nini nga mga pangaliw po, nini nga mga paghangyo. Father, to acknowledge, Lord, that you are able, Lord, that you are able to deliver all these things. We would like to present all these prayer requests, Father, sa mga kapaglaom to you, Lord. Yung mga taknaa, dunay daghan nga mga naghangyo sa ila nga makabaton silang maayo nga panlawas. Dunay mga nagkasakit amahan na daghag tambal na ginainom. And Father, be with that medications, Lord, na pinaagi niini mamahimo siya nga mamaayo. Gini nga kapaglaom nga ano na sa ginabalatian amahan sa ovary. I pray, Father in heaven, na ang imuhang presensya o ang imuhang healing hands, Lord, will touch her, Father in heaven. And at the same time, Father in heaven, ubani usab ang among sa mga kapaglaom nga naghigda tungod kay adunay ginabati sakit iyahang tuhod, naglisod siya pagbangon amahan. And Lord, enable him, Father in heaven, strengthen him, Father in heaven, na makahimo siya sa pagbarog one day. And kini sila nga mga kapaglaom will testify, Lord, one day how you have brought miracles into their lives. Also, Father in heaven, I pray, Lord, for another family, the Hayag family and Dumalagan family, Father. I pray, Father in heaven, ikaw mag-uban kanila sa ilahang struggle, sa bahin sa ilahang ginapuy-an karon nga kayutaan. Father in heaven, remind them still, Lord, na this property gikan usab ni diha kanimo. And Lord, despite of the struggles, Father in heaven, please tagai sila og maayo nga pamuyo amahan dinha nga dapita. Adunay kalinaw sa gihapon, Lord, na even sa mao nga problem, Father in heaven, ilang maipakita gihapon amahan na
sila usa ka magtotoo diha kanimo, and even ang ilahang mga neighbors will know, Father, that they are believing a great God like you, Lord. I pray also, Father in heaven, for Jasper, who will take the engineering board exam, Lord, for kining maabot ng August 31 hangtod September 2. Father in heaven, once again, Lord, you're the source of knowledge. Once again, Father in heaven, you are able to deliver these people of yours, Lord, nga nagasalig lamang diha kanimo. Let them claim your promises, Father. Let them have that answered prayer, Lord, that one day they will always be useful, Father in heaven, sa imuha nga buluhaton. Another, Lord, from usa sa mga kapaglaom usa ka negosyo, and buhi niya nga handom amahan nga we will this work will prosper, Lord, that at the end of the day iyahang makomit or iyahang mahatag magahin ang iyahang ginasaad diha kanimo, O Dios, ang paghatag og bahin diha kanimo aron nga mas madali pa ang imuhang mga buluhaton. Lord, thank you so much, Father in heaven, for this privilege, Lord, to pray, to claim each one of their promises, Father in heaven. This I pray, Lord, and I thank you, for we ask this in the mighty name of Jesus I pray. Amen. Amen. Thank you kayo kapaglaong mind for the prayer, and sa mga kapaglaong na ito na pagdala sa ilahang mga prayer requests. So, kapaglaong mind, napabatay mga, I think daghan tatag mga prayer requests, another batch. No? So, we'll pray for another let exam gikan ni Ruchel. Si kapaglaom Ruchel Pamunag. So, before we'll continue reading, we have another caller. Another caller from si Brother kapaglaom Joel. Hello? Hello, good morning. Hello, Happy hello Sabbath. ma'am. Hello, sir, ma'am. Good morning. Good Yes, morning. Happy Happy Sabbath. Yes, So, may sir. atong mapaampo kapaglaom I Joel. have for your request, sir, ma'am. Yes. Gina-request na ako sa inyo nga prayer, ma'am, na ang Labusan Church, together with the brethren, magkahiusa unta sa pagpadayon. Kapaglaom Joel, unsa to palihog again ang pangalan sa simbahan? Labusan Church, madam, and sir. Lubusan. Lubusan. Lubusan Church, kapaglaong mind. No, nga Then, magpadayon sila. Then, ako dahil ko prayer request, sir, Yes. na ang akong amigo nga usa ka Adventist sa Delgeta family nga nagplano siya na mosakay na siya sa barko sa iyang nga profesyon. Okay. So, atong iampo ang iyahang safety o ang iyahang paglambo dito nga unta mamahimo pud siyang light dito, no, sa iyahang mga kaubanan sa pagsakay niya. Okay. Okay. Wala na ba lain kapaglaom Joel? Okay lang ka na, madam. Thank you so much. Happy Sabbath. So, Happy Sabbath po. po. Gihangyo ka na mo no, sa pag-uban po sa kanamo while mag-pray ni Diriak. Hangyo sa kapaglaom renan sa pag-apo. Madam. Sige, so mag-ampo ta. Alright, Heavenly Father, thank you, Lord, for kapaglaom Joel, for allowing him to contact us para mag-ampo sa iyahang mga kaila o sa ilahang mga kaubanan sa simbahan, Lord. And ang iyahang pag-ampo Ginoo nga unta usahon nimo ang Lubusan Church nga unta maging united pagyud sila sama sa among nahisgutan dinhi kaniha, Ginoo, nga magkahiusami alang sa imuhang buhat, Ginoo. Tagai sila kaalam, Ginoo, aron na sila mamahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton para nimo. Amo pong ampo, Ginoo, ang usa ka higala nga mo sakay sa barko, Ginoo, aron manrabaho. Himoa siyang misyonaryo dito, Ginoo, sa iyahang bag-ong trabaho, Ginoo, safety ang among gipangayo sa iya. Ginoo, kaning tanan amo gyung gitugyan diha sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Thank you for the prayer kapaglaom renan. So we'll continue reading sa ato ang mga prayer request. Sir Renan, please include a prayer si Houston ug Carson ug sa ilang dad from Texas nga padayon sila i-bless sa Ginoo for their love to support the ministry, especially the 13 youth sent to the academy in Myanmar. So we'll pray for that. Also from Roger Tapaya,
regarding sa exam pod sa iyang anak nga mag-take pod sa board exams. And then also from ND, so we'll pray for the granddaughter si Jasmine Ruth nga naa sa hospital karon sa Jensen, adunay hilanat. So I think maura na ato mga prayer requests kapag laom renan. So we'll pray for them. Okay, so alright, so ato kining ampuan no sa dili pa ta magtapos. Alright, so si Houston o si Carton man to and si Jasmine nga naapod sa hospital. Okay. Hilanat. Alright, so akong gi-invite ang ato ang mga kapaglaom no nga ubanan kita sa pagampo. So let us pray once again. Dear Lord, we come unto you again this morning and we acknowledge, dear Lord, how powerful you are. And that's why we know, even if we know that you already know all of these things that we are about to ask you, we still come unto you, dear Lord, because we honor your presence and your power, dear Lord. We acknowledge that. Now, Lord, we have a lot of prayers that we would want to bring and lift up to you. And I would like to offer a prayer, dear Lord, for our kapaglaong Bob Miller. His wife, dear Lord, has medical concerns, dear Lord, and I pray that you will be with her, touch her, dear Lord, with your healing hands, that whatever it is that she's going through in her health, that you will be with her and help her overcome this, dear Heavenly Father. Help her to trust in you some more and to pray more about this healing. Bless the doctors and the medications that she's taking so that she will be healed, dear Heavenly Father. I also pray, dear Lord, for tuang kapaglaom who just called us, also, dear Heavenly Father, and also for mga messages nga gisend sa tua para ni Houston o ni Carton, dear Lord. Naa sila yung mga activities nga ilang i-participate para sa eskwelahan o sa imuhang buhat, dear Lord. Keep them safe, dear Lord, and grant them knowledge and wisdom they need in order for them to become effective in these activities, and may these activities can help develop their relationship with you, dear Heavenly Father, and that they can be used for the furtherance of your work. I also pray for Jasmine, dear Lord, who's sick right now and is in the hospital. Touch this kapaglaom, dear Lord, with your healing hands so that maayo na siya, Ginoo. Kining tanan, Ginoo, among halad diha kanimo sa ngalan ni Jesus nga mo manluluwas. Amen. Amen. All right. So praise God. Praise God sa tanan nga mga nagpadala sa mga prayer request. Do mga kapaglaom dili na namo ma-cater gyud tanan. So don't worry, we're still praying for you and we have a lot of list gyud na gyud. Always included sa prayer. So, ayaw po mo kalimot. Once nga matubag na ang inyong mga pag-ampo, ipadala po na din niya. Aron atong i-ampo gyapon ang pagpasalamat sa atong Ginoo. Please let us know. Mo'y nagatubag ni ining tanan. Para people also will know nga nindot ay kay tinuod gyud ay ang Ginoo nga atong gialagaran. Maka-testify man po sila. That's right. And so mga kapaglaong, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong taknaa sa pag-inampuay and sa inyong pagsunod. And mga kapaglaom, let us be reminded that God has different ways of working, and He has different working men to whom He entrusts varied gifts. So this has been your Kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas, reminding everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. The diversity of gifts leads to a diversity of operations. So this is your Kapaglaom Mind of Hope Channel Visayas, saying the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. That's right. So kami, inyong mga kauban dinhi, and mapadayon kita sa pag-ampo Kapaglaom Mind dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Love.